Isa pong mainit na pagbati sa ating lahat sa mainit na panahon. Konti na lamang po at tag-ulan na naman. At pagkatapos ng tag-ulan ay taglamig na naman. At napakabuti ng Panginoon dahil binibigyan niya tayo ng mga pagkakataon na ma-express natin ang ating pananampalataya at pag-ibig sa Kanya by way of coming here this morning para bigyan ng parangal ang ating Diyos sa mga awitan, sa ating pakikinig ng salita, of course, na siyang ginagamit ng Panginoon para yung ating kaluluwa at espiritu ay busugin. At nawa, bawat salita ng Panginoon ngayong umaga na ating maririnig, mga kapatid, ay bumuon sa ating mga puso. At sa pamamagitan nito ay magkaroon po tayo ng pagbabago. Yung po importante, as we learn, we change. As we learn, we mature. Purihin ang Panginoon. Ngayon pong umaga, mga kapatid, ay itutuloy po natin ang ating series ng mga aral sa pagkabuhay ni Jesus. Lessons of the Resurrection of our Lord. Bagamat hindi na lumampas na po yung tinatawag na mahal na araw, ay patuloy tayo sa pakikinig ng mga mensahe ng Panginoon na may kaugnayan sa kanyang resurrection o sa kanyang pagkabuhay na muli. At sa kasaysayan po ng pagkabuhay na muli, lalo na dun sa mga sa pinanood po nating pelikula nung ating sunrise service, ay marami po tayong mga karakter doon na nakita na meron pong sinasabi sa atin ang kanilang mga buhay. At yung mga kasaysayan ng kanilang buhay ay ginagamit ng Panginoon para ito ay magturo sa atin. Mabuti man o hindi, ang kanilang karakter, ang kanilang role sa pelikula at sa mga nakasulat sa Bible, meron po tayong mapupulot na aral. Sa mga mali at masamang nababasa natin at napapanood natin, ang lesson natin doon ay huwag gawin ang mga bagay na ginagawa na hindi tama. Sa mga mabuti namang ating nababasa at ating nakikita, ang mensahe sa atin ng Panginoon ay gawin natin ang mabuti. Kaya nga, maging ang mga apostol, nung bago pa lamang ang church sa New Testament, ay sinisiguro nila na ang salita ng Panginoon ay maibahagi, lalo na sa panahon noon na wala pang electronic communications, wala pang Wi-Fi, wala pang World Wide Web. Ang salita ng Panginoon ay pinaparating sa mga tao sa pamamagitan ng pagsali nito mula sa labi ng isang mangangaral tungo sa labi ng mga inaralan na ang labi naman nila ay bumubukas para paratingin sa iba. Sa ating pong pag-aalaala ng kasaysayan ng pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesucristo ay pamilyar na po sa atin yung pangalan ni Pilato. Katulad po ni Barrabas, ay hindi natin nalilimutan yung pangalan ni Pilato. Simula pa lamang na magkaroon tayo ng kaisipan o nakarating tayo sa age of accountability, at the age of 7, maybe even earlier, naririnig na natin itong pangalan na Pilato. At pag narinig natin ang pangalan na Pilato, ang kaagad-agad na nagre-register sa ating isip, maybe even in our hearts, ay isang tao na ginamit ng kaaway. In general, ang tingin ng mundo, which is true, kay Pilato, ay hindi mabuti. Or isang masamang tao dahil siya ang naging daan, yung desisyon niya ang naging daan
para ang ating Panginoong Hesus ay mapako doon sa krus. Makikita po natin sa kasaysayan ng paglilitis ng ating Panginoong Hesus na bagamat itong si Pilato bilang isang Romano na hindi mananampalataya ay may kapangyarihan na magdesisyon para husgahan ang ating Panginoon, ay bantulot siya. Sa totoo lamang, pag binasa po natin ng Biblia, hindi po si Pilato ang humatol sa ating Panginoon. Ang humatol sa Panginoon ay yung kanyang mga kapwa Hudyo. Nung po tayo ay maliliit pa siguro, natatandaan niyo po. Pagka nakakita tayo ng Roman soldier, especially doon sa ating dating pinanggalingan na pananampalataya, ang tawag natin doon ay Hudyo. Pero as we know from the Bible, ang Hudyo ay yung kababayan ng ating Panginoong Jesucristo. At yung mga Roman soldiers na naka-uniforme, naka-armor, ay ito yung mga Romano na ginamit din para ipako ang ating Panginoon doon sa krus. Pero hindi si Pilato o ang mga Romano ang humatol sa ating Panginoon para ipako sa krus. Kaya nga, itong si Pilato, dahil siya naman ay hindi mananampalataya at wala siyang makita ring kasalanan sa ating Panginoong Hesus, ay sa totoo lang, hindi siya nagdesisyon. Na dahil sa narinig ko sa taong ito o sa Jesus na ito, na inyong pinararatangan, I found him guilty. Kung hindi, ang sabi po ni Pilato, wala naman ako nakikitang diferensya dito sa tao na ito na gusto niyong ipako sa krus. So sa bandang huli, ay dahil po sa pressure ng mga Hudyo o ng mga Israelita, ay napilitan itong si Pilato na maghugas kamay. Ibig sabihin, ibinigay niya ang Panginoong Hesus sa mga Hudyo at bahala na kayo sa Kanya. Pero technically, ay hindi po siya talaga nagdesisyon. Pero makikita po natin na itong si Pilato, bagamat hindi siya nagdesisyon, ay meron din siyang problema. Unang-una, dahil siya yung dapat na magdesisyon at siya yung nakakaalam. Kung tutusin, alam niya yung tama sa mali. During the litigation of our Lord Jesus Christ, alam niya na walang kasalanan ng ating Panginoong Hesus. Pero dahil siya hindi mananampalataya, so ibig sabihin yung kanyang amor sa ating Panginoong Hesus ay wala. At dahil sa hindi siya mananampalataya, ay hindi siya naniniwala na ang ating Panginoong Jesucristo ay siyang tunay na Mesaya. Ang totoo niyan, wala rin siyang pakialam kung si Jesus ay Mesaya o hindi dahil hindi naman siya Kristiyano. Ang sinasamba niya ay ang mga Diyos-Diyosan ng mga Romano. Katulad po ng nakita natin dun sa pelikulang. Pero meron siyang problema sa kanyang sarili at hindi masasabi na bagamat hindi siya ang tuwirang nagdesisyon o humatol sa ating Panginoon, ay wala na siyang sala. Nangyari ang lahat ng iyon na sa halip na pigilin niya o panindigan niya na ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi mapako sa krus, ay nangyari yon sapagkat itong si Pilato ay meron siyang mga personal agenda. At dahil doon ay makikita natin na itong si Pilato, kahit na nakaharap niya ang Panginoong Hesus mismo ng harapan, si Pilato ay bulag na totoo. Can you imagine that, mga kapatid? Ilagay natin yung sarili natin sa panahon noon.
at kausap mo ang Panginoong Jesucristo face to face, kung alam mong si Kristo yon, magdidesisyon ka bang ibigay siya sa mga madla para ipako sa krus? Of course not. Pero si Pilato, dahil nga hindi siya mananampalataya, ay bulag siya sa lahat ng nangyayari. Siguro sa isip ni Pilato, ay nalilito rin siya. Bakit nagkakagulo itong mga Israelita at itong mamang ito ay gusto nilang ipako sa krus? Eh, wala namang kasalanan yung tao. Hindi naman siya rebelde as they claim. Hindi naman siya mag-aaklas laban sa Imperyong Romano as they claim. Pero, lito siya. Merong humahad lang sa kanya to decide in favor of our Lord Jesus Christ. At yun po ang titignan natin. Paano bang itong si Pilato ay naging bulag na bulag sa pagkakataong ito? At yan po ang title po ng ating sermon ngayon, Pilato, bulag na totoo. Pilate, blind, true and true. Talagang kahit anong gawing pag-iisip ni Pilato, wala siyang nauunawaan sa lahat ng nangyayari noong ang ating Panginoong Jesucristo ay nililitis niya. Kaya po tingnan natin ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Paano ba naging bulag na totoo itong si Pilato? Masahin po natin mga kapatid ang sinasabi sa Juan 18:37 hanggang 38 at ganito po ang sinasabi ng Biblia. Sinabi ni Pilato, kung ganoon, isa kang hari. Sabi niya sa Panginoong Jesucristo. Sumagot si Jesus, tama ang sinabi mo na isa akong hari. At ang dahilan kung bakit ako pinanganak at naparito sa mundo ay upang ipahayag ang katotohanan. At ang lahat ng gustong makaalam ng katotohanan ay nakikinig sa akin. So yung statement po ng ating Panginoong Jesucristo ay bewildering, nakakalito para kay Pilato. At sa pagpatuloy po ng verse, ang sabi pa ganito, tinanong niya si Pilato, ano ba ang katotohanan? Tinanong siya ni Pilato, ano ba ang katotohanan? Nang masabi ito ni Pilato, lumabas siya at sinabi sa mga Hudyo, wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Pag tinignan po natin itong Juan 18:37 hanggang 38, ay medyo nakakalito nga. Lalong-lalo na kay Pilato. Isang tao na inaakusahan na gustong maging hari at kalabanin ang Imperyo Romano, ang sabi naman niya, nung tinanong siya kung siya ay hari, sabi niya, hari ako. At naparito ako para ipahayag ang katotohanan. So nung sabihin niya yon na naparito siya para ipahayag ang katotohanan, walang maipuntos po sa kanya si Pilato. Kaya nga ang tanong ni Pilato sa kanya, ano ba ang katotohanan? Pero wala ring interes si Pilato na malaman talaga kung ano ang nasa isip ng Panginoon, kung ano yung katotohanan. Pagkasabi niya yon, tumalikod siya at sinabi niya sa madla, wala namang kasalanan ang taong ito. Ngayon pong umaga mga kapatid, ituturo sa atin ng Biblia kung ano ang dahilan kung bakit tulad ng maraming tao ay naging bulag na bulag si Pilato sa katotohanan. Dahil kung alam lamang ni Pilato ang katotohanan, if he only knew that he will go down in biblical history as a villain, kung alam lamang niya na mapapasulat ang pangalan niya sa Biblia bilang bandido o kalaban ng pananampalatayang Kristiyano, siguro magdadalawang isip siya. Pero hindi nga niya alam yung katotohanan. Yun ang kanyang problema. So paano po ba naging bulag na bulag si Pilato sa katotohanan? Una, dahil mas pinapakinggan niya ang madla o sanlibutan. Hindi niya pinakinggan ng mabuti ang Panginoon. He was under pressure, left and right. Under pressure siya from the truth ng ating Panginoon ay walang kasalanan, and he is under pressure
from the Israelites na nagsasabing ipako yan sa krus. In effect, ang sinasabi po ng mga Hudyo, ipako yan sa krus kahit walang kasalanan yan. Yun ang ibig nilang sabihin. We just want to get rid of him. At sa likod noon, of course, nandun na yung mga political agenda ng mga pari noon. Nandyan na yung political agenda ng mga rebelde noon sa Roman Empire dahil gusto nilang pabakasakin ang Imperyong Romano na sumasakop sa kanila. So makikita natin dito mga kapatid na naghalo-halo na yung mga puwersa, politika, ideolohiya na pumipressure kay Pilato para ipapako ang ating Panginoon doon sa krus. At sa kabila ng katotohanan na hindi naman malinaw kay Pilato, eventually, mas pinakinggan niya ang sanlibutan. Mas pinakinggan niya ang madla. Mas pinakinggan niya ang mga nagsisigawan na ipako sa krus, ipako sa krus. Mas pinakinggan niya yung takot niya na baka magkaroon ng rebellion kung hindi niya ipapapako si Kristo, so ang ating Panginoong Jesucristo doon sa krus. Dahil parating ang gobernador na mag-inspeksyon sa Judea at ayaw niya na pagdating ng gobernador ay may gulo. And so, hindi na mahalaga kay Pilato ang katotohanan. Ang mahalaga ay bumigay siya sa pressure ng madla at sa pressure ng politika at authority na nangingibabaw sa kanya. At makikita nga po natin na naging mas patimbang kay Pablo, kay Pilato, ang mga sigaw ng mga taong umaakusa ng mali sa ating Panginoon. Sabi po sa Lucas 23, 21, 24 ay makikita natin, ganito po ang sinasabi. Pero patuloy ang pagsigaw ng mga tao habang nag-iisip si Pilato. Ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Sa ikatlong pagkakataon ay nagsalita si Pilato sa kanila. This is for the third time. Bakit? Anong kasalanan ang ginawa niya? Wala akong nakikitang kasalanan sa kanya para ipapatay siya. Kaya, ipapahagupit ko na lang siya at saka palalayain. That was his decision. Pero, lalo nilang iginigiit at ipinagsisigawan na ipako siya sa krus. Sa wakas ay nanaig din sila. Kaya, dito na natin makikita mga kapatid yung bumigay na si Pilato. Kaya, pinagbigyan ni Pilato ang kahilingan ng mga tao na ipako si Kristo sa krus. Ano po ang napapansin natin sa mga binasa nating salita sa mga talatang ito? Makikita po natin na mas takot sa tao si Pilato kaysa sa Diyos. At dahil hindi niya nga alam ang katotohanan, hindi niya alam na ang kausap niya ay na ang Diyos. Kaya itong si Pilato ay pinakinggan niya na lamang ang sigaw ng madla at ng sanlibutan. Katulad din natin sa buhay natin dito sa ibabaw ng lupa. Sa ating panahon ngayon, parang sa araw-araw, ang ating Panginoon ay hinahatulan ng mga Pilato. At sa araw-araw, kailangan nating magdesisyon. Kapag sumisigaw na ang sanlibutan sa kanyang pagiging makamundo. Kailan lamang po nakita ko sa social media, 2 babae ikinasal ng isang grupo na nakakalito rin ang kanilang pangalan. LGBTQ Christian Church. Paano nangyari yun? Na merong LGBTQ na Christian Church na ikinakasal ang
parehong babae. Para sa atin, sa ating lipunan ngayon, mga kapatid, mas marami, kung hindi man 50% ng mga Pilipino ang nag-agree sa same-sex marriage. It's as if our Lord Jesus Christ is being tried again and again. Every time na nagsisigawan ang mga ideology ng mundong ito na laban sa sinasabi ng Biblia, mga kapatid, nakikipaglaban din tayo. At nawa ay huwag po tayong maging katulad ni Pilato na sige na nga, o payag na ako dyan kasi baka maraming magalit sa akin. Sige na nga, payag na ako dyan sa same-sex marriage at iba pang mga kasalanang ginagawa na ginagawang legal na mali na ginagawang tama. Kasi yun ang uso eh. Di ba? Sige na nga. Bibili na ako ng damit na hanggang dito para yung pusod ko nakaluwa. Dahil yun ang gusto ng mundo eh. Sabi ng barkada ko, ba't hindi nakaluwa yung bituka mo? Ikaw lang sa barkada ang nakatago ang bituka. Makabili na nga ng labas bituka blouse. Pressure from the crowd. Just like the pressure that was experienced by Pilate nung nililitis ang Panginoon. Huwag po tayong matakot sa tao, mga kapatid. Matakot tayo sa Diyos. Sabi ng Biblia, huwag kayong matakot sa tao na ang kayang patayin lamang ay ang inyong katawan. Matakot kayo sa Diyos na ang kaluluwa ninyo ay kayang dalhin sa dagat-dagatang apoy. Marami po. Alam niyo yung mga ideology na lumalabas ngayon, transgender, magkaaway na rin yan ang homosexuals at saka transgender. Magkaaway na po sila. Marami pa pong lumalabas na ideology. Leftist ideology, Marxist ideology, feminism ideology. Maaring mga kababaihan, pabor ang mga kababaihan sa feminism. Yung equality of men and women. Pero alam niyo ba mga kapatid, na nag-originate ng ideology na feminism during the 17th century ay mga mangkukulam, mga mambabarang, mga satanista. Ngayon, yung ideology ng feminism ay nawa-whitewash. Hindi na ito ngayon ideology nanggaling kay Satanas. Nagiging political ideology na ito. As they divide the church and the people, as they separate the people, the government from the church, ginawa nilang issue ng gobyerno yung feminism. Pinaglalaban po yan sa US. Yan po yung mga ideology na sumisigaw sa atin. Remember, mga kapatid, na tayo ay mga Kristiyano. At yung mga ideology na yun na naririnig natin sa buong mundo ay paglilitis po sa ating pananampalataya. Tinitignan kung bibigay tayo. Kasi tayo yung magdidesisyon. May sinasabi ang salita ng Diyos, may sinasabing ideology ang mundo. You have to decide. Para kang si Pilate. Para kang si Pontius Pilate. You have to choose between right and wrong. Just remember mga kapatid, ang sinabi ng banal na kasulatan, huwag kayong matakot sa tao na kayang patayin ang inyong katawan. Matakot kayo sa Diyos na pati ang kaluluwa ninyo ay kayang dalhin sa dagat-dagatang apoy. Si Pilate, hindi niya alam yun kasi hindi naman siya Kristiyano.
So, ano nangyari? Bumigay siya sa pressure ng sanlibutan. Kaya ang nangyari sa kanya, mga kapatid, sa halip na yung tama o ang katotohanan ng kanyang panindigan, bumigay na lang siya sa sinasabi ng sanlibutan. Bakit? Kasi convenient. For now, it is convenient. Makisama ka na lang sa mundo. Makisabay ka na lang sa kanila. And then pagdating ng Sunday, humingi ka ng tawad kay Lord. But of course, alam natin na mali yung ganong paniniwala. Sapagkat hindi nahuhugasan ng kasalanan natin pagka ang intensyon natin ay magkasala at humingi na lamang ng tawad at magkasala uli at humingi na lamang ng tawad. We sin, of course. Nagkakasala tayo. Kahit hindi natin sinasadya. Hinihingi natin ng tawad yon. Pero, para gawin mong dahilan ng sanlibutan at sundin sila, at pagdating ng linggo, hingi mo ng tawad sa Panginoon, ay hindi po yun acceptable sa ating Panginoon. Bakit? Kasi bumigay ka sa pressure ng sanlibutan. Hindi mo pinanindigan ang iyong pananampalataya. Hindi mo pinanindigan ang katwiran. Hindi mo pinanindigan ang katotohanan. Pangalawang pagkakamali ni Pilato, mga kapatid, ay yung mali yung kanyang order of priority. Hindi niya alam kung sino ang mas mahalaga. Yung bang kalooban niya, yung bang agenda niya, o ang Panginoong Jesucristo. Hindi niya alam, mga kapatid, na mas mahalaga ang Panginoon kaysa kanyang mga Diyos-Diyosan. Because during that time, si Pilate ay isang Romano na maraming Diyos-Diyosan na sinasamba. If he only knew the truth, that Jesus was the truth, tatalikuran niya yung kanyang pananampalataya at ititindig niya ang pagiging matuwid ng ating Panginoon. Hindi rin niya alam na mas mahalaga ang Panginoon kaysa sarili niyang mga kalooban. Kaysa sarili niyang damdamin. Ilang ulit na tayo, mga kapatid, nakaranas ng mga pagkakataon na dahil sa damdamin natin, natatalikuran natin ang Panginoon. Even for a while. Wala pong makakapagsabi sa atin dito na hindi pa natin nagawa yon. Maski ang inyong lingkod, nagawa ko na yon. Kapag nagagalit ka, natatalikuran ng pasandali ang Panginoon. Mabuti na lamang at ginigising tayo ng banal na Espiritu at sinasabihan, mali ang ginawa mo. Isang tabi mo si Kristo, magsisi ka. At tayo naman ay nagsisisi. Ang nangyari kay Pilato ay na-overwhelm siya ng sanlibutan. Sa halip na tumalima siya sa katotohanan, ang kanyang sinundan ay yung kamalian ng sanlibutan. Pangalawang dahilan kung bakit si Pilate, mga kapatid, ay si Pilate ay naging bulag na totoo. As in bulag na bulag ay kasi wala siyang matibay na pundasyon. He is a Roman. He worshiped pagan gods. So therefore, wala siyang matibay na pundasyon. Because the only true and strong foundation is the Lord. Ang sabi po sa Lucas 23:23 ay ganito, makikita po natin kung paanong kabuay ang pagkatao ni Pilato. Sabi dito, pero lalong nilang iginigiit at pinagsisigawan na ipako siya sa krus. Sa wakas, sabi dito, nanaig din sila. Kaya pinayagan ni Pilato ang kahilingan ng mga tao na ipako sa krus si Jesus. At ayon din sa kahilingan nila, pinalaya niya si Barabas na nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay, pero ibinigay niya si Jesus sa kanila para gawin ang gusto. Siyempre, tayo nga mga Kristiyano, mga kapatid, dumadaan tayo sa pagsubok.
At may mga pagkakataon na yung ating pagkakristyano ay na-compromise natin. Natandaan yung mga kanta natin kanina. Yung exhortation ni Pastora. Hindi tayo dapat nagko-compromise. But we do compromise. Sometimes, nangyayari talaga yon. Pero hindi dapat yun mangyari. Kasi kapag ka nagko-compromise po tayo, nawawala tayo sa matibay na pundasyon. Pag pinakinggan natin ang sanlibutan at tinalikuran natin ang Panginoon, it's like nakatungtong tayo sa malaking batong matibay at bumaba tayo sa putik na kumunoy na napakalambot at nilulubog tayo at kinakain tayo. Bakit? Kasi wala tayong pundasyon. Ganoon din itong si Pilate. Wala siyang matibay na pundasyon. Hindi niya, unang-una mga kapatid, katulad ng sinasabi ko kanina, paano siya magkakaroon ng matibay na pundasyon? Hindi niya alam ang katotohanan. Hindi niya naiintindihan ang katotohanan. Sabi nga po sa Juan 18:37, ay sa 38, ang sabi po, tinanong siya ni Pilato. Ibig sabihin, nagtanong si Pilato sa ating Panginoon, ano ba ang katotohanan? Ibig sabihin, hindi niya talaga alam ang katotohanan. At double time ang trabaho ng dyablo habang nililitis niya ang ating Panginoong Jesucristo kasi baka matutunan niya ang katotohanan. Kaya habang nag-iisip si Pilato, as he is weighing things, sigaw naman sigaw ang mga kampo ng dyablo. Katulad sa panahon ngayon, maraming isinisigaw sa atin ng dyablo na hindi natin dapat pakinggan. Katulad ng marami mga tao ngayon sa mundo, ay ganoon din si Pilato. Hindi niya alam kung ano ang katotohanan. Kaya mapalad tayo mga kapatid, nandito tayo ngayon, nakikinig tayo ng salita ng Panginoon. Kasi yun yung katotohanan eh. Pero napakaraming tao ang hindi nakakaalam ng katotohanan at ang mahirap pa noon, mga kapatid, yung mga hindi nakakaalam ng katotohanan, dahil hindi nila alam ang katotohanan, sila ang ginagamit ng kaaway para tayo ay lituhin. And eventually, katulad ni Pilato, ay bumigay din sa sanlibutan. Pero pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon ngayon na siya ang katotohanan. Maaaring ang tanong mo, kapatid, paano naging katotohanan ng Panginoon? Basahin mo ang Biblia at makikita mo na siya ang katotohanan. That's why we are urging everyone to read the Bible, do your devotion, come to church every first day of the week, join your ministry, join your temple groups, sapagkat dyan sa mga gawain na yan ay ini-expose po natin ang katotohanan. Hinuhukay po natin ang salita ng Panginoon at pag nahuhukay natin ang katotohanan ay nilalagay po natin sa liwanag para lalong magliwanag. Kung tutuusin mga kapatid, kung titignan natin si Pilato sa istorya, kaharap niya na si Kristo eh. Kaharap niya na yung katotohanan. At yung katotohanan ng lahat ng nangyayari sa mga ginawa ng ating Panginoong Jesucristo at mga katotohanan na nanggaling sa labi ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay nililitis ay nasa dulo na ng kanyang ilong. Pero hindi niya makita because he is totally blind. He is blind through and through at wag nawang mangyari sa atin yon. At ang isa pang pinapaalala sa atin ng Biblia ngayon mga kapatid, maraming tao sa paligid natin ang hindi pa nakakaalam ng katotohanan. Many of us, may mga kasama tayo sa tahanan na hindi pa nakakaalam ng katotohanan. Many of us, sinikap na natin, ay mga kasama natin sa tahanan ay madala sa katotohanan. We told them the truth, pero hindi pa rin nila tinatanggap. Kaya nga patuloy natin silang ipanalangin. Kasi ang kanilang kalalagayan ay matutulad po kay Pilato.
na nawala na lamang sa ibabaw ng lupa, hindi pa niya alam ang katotohanan. At pag hindi mo alam ang katotohanan, wala kang matibay na pundasyon. Itong si Pilato, bagamat siya ay aral at matalino, kinakausap na siya ng Diyos, hindi pa niya nalalaman. For example, when he was talking to our Lord Jesus Christ, ano ba ang nagawa mong kasalanan? Ano ba ang katotohanan? Hindi niya alam na ang kausap niya ay Diyos. And many times, mga kapatid, tayo ay kinakausap ng Diyos sa pamamagitan ng ibang tao, sa pamamagitan ng mga situation na nangyayari sa paligid natin. At ito pong si Pilato ay nakaranas po ng tuwirang pagkausap, hindi naman tuwiran, kundi ng pagkausap sa kanyang Diyos, ng Diyos sa pamamagitan ng ibang tao. At ang ginamit pa ay yung kanyang asawa. Dahil nung siya ay nasa paglilitis sa ating Panginoong Jesucristo, yung asawa po niya ay sumulat sa kanya. At mababasa po natin yan sa Mateo 27:19. Ang sabi po diyan, habang nakaupo si Pilato sa hukuman, nagpadala ang kanyang asawa ng ganitong mensahe. Huwag mong pakialaman ng taong yan na walang kasalanan sapagkat nabagabag ako ng husto dahil sa panaginip ko tungkol sa kanya. Sabi ng asawa niya, huwag ka nang makialam dyan, although wala naman choice si Pilate dahil trabaho niya ang maglitis. Pero sabi ng asawa niya, hanggat maaari, take no part sa paglilitis sa taong yan na, sinabi ng asawa niya, walang kasalanan. Dahil in her dreams, hindi naman sinabi sa Biblia, kung ano yung nakita niya sa panaginip niya, nabagabag siya tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. At dahil sa panaginip niya na yon, nabanggit niya kay Pilato na walang kasalanan ang taong yan. Ano kaya ang nasa isip ni Pilato nung sumulat sa kanya ang asawa ng ganun during the time of the hearing? Probably dahil busy siya sa hearing, dahil nalilito siya. Kasi yung hearing na nangyayari, hindi po tahimik na hearing. Habang naglilitis, nagsisigawan ng maraming tao. Ipako si Kristo sa krus, ipako si Kristo sa krus. Nagpadala ng mensahe ang kanyang asawa. Kung baga sa panahon ngayon, nag-text message si Mrs. Sabi ni Mrs., huwag mong pakialaman yung tao na yan. Maaaring hindi niya nabasa yung message. Maaaring binasa niya yung message pero binaliwala niya. Oo, ang nangyari, dahil doon ay nagamit siya ng kaaway para ang ating Panginoong Jesucristo ay mapako sa krus. Kasi kinakausap na siya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang may bahay, hindi pa rin siya nakinig. Manhid si Pilato sa mga babala at pahiwatig ng Diyos. Tayo rin, mga kapatid. Ano ba ang application nito sa atin? Ilang ulit ka na bang pinabigyan ng pahiwatig ng Diyos sa pamamagitan ng ibang tao? In our church, we have temple groups. Nandiyan ang temple leader mo, nagsasabi sa iyo kung ano ang dapat gawin. Nandiyan ang temple leader mo para pag meron kang ginawang mali, paalalahanan ka. Ano ang dapat mong gawin? Huwag kang maging manhid sa paalala sa iyo, sa pahiwatig sa iyo. And many times the Holy Spirit is talking to us. May gusto kang gawin na masama, alam mong masama. Tapos sabi mo, hindi mo ginawa yung masama. Ikinuwento mo during your temple group meeting. Kasi parang may bumubulong sa akin, wag ko daw gawin. Yun na yung Holy Spirit na bumubulong. Unfortunately, wala po noon si Pilato. Pero ang ginamit yung kanyang asawa. Sabi nga ng mga ibang mga ibang mga pastor sa mga biruan, ang second Holy Spirit daw yung mga asawa. Kasi pag may asawa ka, siyempre, sino unang-unang magbibigay siya ng advice, magbibigay siya ng paalala, and even stern warning, di ba? Kung hindi yung asawa mo. Kaya nga mga mister, ang tawag sa mga asawa, general. Kasi panayang sita, panayang saway, panayang utos.
Pero take note, men, and take note, women, and children, and parents, baka kinakausap ka na ni Lord sa pamamagitan ng anak mo, sa pamamagitan ng asawa mong lalaki, sa pamamagitan ng asawa mong babae, o mga anak, kinakausap ka na ni Lord sa pamamagitan ng iyong magulang. Huwag po tayong magtengang kawali. Huwag po natin gayahin si Pilato na hindi niya naintindihan na siya pala ay kinakausap na ng Diyos. Meron po tayo mga kapatid, alam nyo na bago sa pananampalataya, maging matatagalan sa pananampalataya, minsan po ang ilan ay pumupunta sa akin at sinasabi, Pastor, nanaginip ako eh. Ganito ang sinasabi sa panaginip ko. Ano ba ang ibig sabihin nito? So after some deliberation, binibigay ni Lord yung meaning ng panaginip nila o ng kanilang vision na nakita. And according to that vision, ay sumusunod po sila. Minsan, meron po tayong kapatid na taga rito sa Taytay na naginip siya. Napanaginipan niya yung kanyang kaibigan na nasa Pampanga, nasa Subic Bay. Nasa Subic. So pumunta po siya sa akin, sabi niya, ano ba ibig sabihin ng panaginip ko? Ibig sabihin niyan, yung kaibigan mo yung puntahan mo sa Subic dahil gusto ng Panginoon na maligtas siya. So yung kapatid natin na yun, wala na siya ngayon, pumanaw na siya. Gumawa siya ng paraan, nanghiram siya ng sasakyan, sinama ang ilan sa ating mga kalalakihan, ating mga leaders, pumunta sila ng Subic. The day after, mag-usap kami, para lamang yung kaibigan niya na yon ay dalhin sa Panginoon. At marami pa pong sinasabi sa atin ang Panginoon sa pamamagitan ng ibang tao na dapat po nating pakinggan. Sa halip na ang sanlibutan ang pakinggan natin. Katulad ng sinasabi ng mga salita ngayon na inilalahad ko po sa inyo. Hindi po ito inilalahad sa inyo for nothing, para pakinggan, for entertainment. Ang purpose po nito, para kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng inyong lingkod, na galing sa kanyang salita, ay maisabuhay po natin. Para hindi tayo maging katulad ni Pilato. At may sabi-sabi na si Pilato raw dahil sa kanyang ginawa, naging kahindik-hindik daw po ang kamatayang inabot niya. Ang mga nangyari daw sa buhay niya pagkatapos na ang ating Panginoong Jesucristo ay mapako sa krus at mabuhay na maguli, ay naging kasumpa-sumpa. At merong kasumpa-sumpang maaring mangyari sa atin kapag ang pahiwatig ng Diyos, ang mensahe ng Diyos na ipinaparating sa atin sa iba't ibang paraan ay hindi po natin sinusunod o hindi natin pinapakinggan. Halimbawa, may sinabi sa atin ang ating magulang, ang ating leader sa church, ang ating pastor, ang ating mga mentor na hindi natin gusto. Pero ayon sa kalooban ng Diyos, kalimutan na natin yung hindi natin gusto. Ang sundin natin yung sinasabi ng Diyos sa pamamagitan nila. Maging sensitive po tayo sa mga pahiwatig ng Diyos sa pamamagitan ng ibang tao. In my experience, mga kapatid, ng pagka-counseling, kung minsan meron pa tayong kina-counsel na merong problema, lalapit sa atin, may ikipag-usap sa atin, at pagkatapos ng pag-uusap, sabi niya, salamat, Pastor. Alam ko na ang gagawin ko. Ni wala pa tayong sinasabi kung ano ang dapat niyang gawin, but in the course of the conversation, nakita niya na, pinakita na sa kanya ni Lord kung ano yung dapat niyang gawin. So, nasolve na yung problema niya, hindi pa tapos ang usapan. Ganun po kung kumilos ang ating Diyos. In conclusion, mga kapatid, ang kalooban ng Diyos ay nagdudugo at puno ng awa para sa mga tulad ni Pilato
sa mundong ito. Marami pong Pilatong naglalakad. Kung minsan, mayroong mga Pilatong mahal natin sa buhay din. Nagdurugo ang puso ng Diyos para sa kanila. Mga taong matatalas ang mata sa mga bagay ng sanlibutan, maging ang senyas o maliit na bulong lamang ng sanlibutan ay sinusunod nila agad. Kaawaan po natin sila dahil kinakaawaan sila ng ating Diyos. Lalo na kapag naghihiyaw na o sumisigaw na ang mundo sa pamamagitan ng panggigipit para masunod natin ang sanlibutan. Na-experience po natin yan every time. Huwag po tayong gumaya sa pagiging bulag o pagkabulag na bulag ni Pilato para hindi tayo mapare sa Kanya. Nasa harapan niya na ang Panginoon ay hindi pa niya maunawaan kung ano ang katotohanan. Tayo po, kung hindi man babad na babad, ay pinagsisikapan ng ating church na mababad sa kanyang salita, sa katotohanan. Kasi pagbabad tayo sa katotohanan, hindi tayo ma-impluensya ng sanlibutan. Kumuha po tayo ng foam. Halimbawa, mayroong tubig dito. Kukuha ko ng foam, ibababad ko sa tubig. Ano po ang mangyayari pag kinuha ko yung foam? Puno siya ng tubig. At tumutulo pa siya. Kapag tayo ay babad sa katotohanan, hindi lamang natin ma-enjoy ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, kung hindi as we walk in this world, para tayong mga tao na yari sa foam na habang naglalakad ay nag-iiwan ng yapak o ng marka ng katotohanan. It cannot be helped. Yun lang naligo ka sa swimming pool. Pag tumayo ka, naglakad ka, papunta ron sa kainan, lahat ng dadaanan mo, basa. Kasi babad eh. Ay si Pilato, tuyong-tuyo. Binabad sa tubig, pero for whatever reason, para siyang plastic na solid, na inilubog mo sa tubig, pag dinala mo ron, maya-maya lang yung patak ng tubig, wala na. Nawala na sa kanya. Huwag po tayong gumaya sa pagiging bulag na bulag ni Pilato para hindi tayo maparis kay Pilato na naging biktima ng kasinungalingan. Naging biktima ng sanlibutan na nabulid sa prinsipyo ng sanlibutan para makagawa ng mali at gumawa ng maling desisyon. Maski yung desisyon na ginawa niya para malibre siya sa pagpapako ng Panginoon sa krus ay mali pa rin. Hinayaan niya na ang madla ang magpapako sa Panginoong Hesus samantalang may kapangyarihan siyang pigilin yun. At tayo, habang nabubuhay tayo, mga kapatid, tandaan natin, iwasan po natin maging bulag, true and true. Paano po natin gagawin yon? Mas pakinggan natin ang bulong ng banal na Espiritu, ang salita ng Diyos para hindi tayo madaya ng sanlibutan at hindi tayo mapahamak. Patibayin natin ang ating karakter at resolusyon sa pamamagitan ng pagtatanim sa ating puso at isipan sa matibay na pundasyon at ito ang Diyos. Tandaan mo, you are grounded on God. You are founded on God. You are founded on the rock. Sa pamamagitan nito, mga kapatid, hindi tayo magiging tulad ni Pilato na bulag na totoo. Sa halip, tayo ay magiging mulat na totoo. Pagpalain po ang Panginoon sa kanyang mga wisdom na itinuro sa atin ngayong umaga.